og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Hello mga kapatid, magandang gabi po at salamat po sa prayer ninyo kay Papa, no? At pasalamat ako sa mga spiritual, moral, and financial support. Salamat po, gumaan po yung aming karamdaman dahil sa inyo, mga kapatid. At meron tayong kaunting komentaryo, mga kapatid, ni Batang Healer. May nagpadala sa atin, ating sasagutin ito. Itong kaniyang storya na si Kristo ay hindi na magbabalik. So, greetings muna tayo. So, ngayong alas 7:15, mag-celebrate mag-prepare tayo sa ating prayer ni Papa Novena. At bago tayo nagpamassage, no? kondisyon na. At maraming mga pari. Nandito si Father LL kanina, Father Glenn, Father Alpoyo, Father Sherwin Lim, si Father John Legitimas, bumibisita na sa atin na din ngayong gabi. Nandito si Monsignor Saco, Father Richard, at hindi ko alam yung ibang pari na pupunta dito. Salamat po. Maraming salamat po. So, itong sabi ni kapatid na Batang Healer, dahil naging sikat na ito, at ating sasagutin yung kanyang maling aral. No? Totoo ba na si Kristo ay hindi na babalik? No? Pader, debate mo usab atong ministro sa INC, si Ramil Parba. No? Hindi na po. Hindi na po nagpakita si Caramil, mga kapatid, no? So ngayon ating sasagutin ito, itong hindi po naaayon. Katoliko siya pero dapat na magkikinig ka sa aral ng simbahan, kapatid. Ito po ay payong kaibigan. Huwag kang magturo ng maling aral. Dahil babalik pa po si Kristo. Mismo siya ang nagsasabi niyan. So, pakinggan natin. May music. Bakit may music ito? So, walang music, mga kapatid, no? So, sabi ng Batang Healer na hindi na daw babalik si Kristo. Hindi totoo yun, mga kapatid, no? Sige, tagampo, mubalik si Ginoong Jesucristo, pero never na mubalik. Dili na mubalik. Dili ako si Ginoong Jesucristo. Dili ko maestro, mas dako pa kong sala ninyo. Bitaw na nga akong gingon. Sige, tagampo, mubalik si Ginoong Jesucristo, pero never na mubalik. So, never na daw babalik ang Panginoon, sabi nitong sikat na Batang Healer. Ito po ay correction lang, no? At i-share natin yung aral mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Kung totoo na babalik ba si Kristo o hindi. Basahin natin ang banal na kasulatan. Matthew chapter 24, verses 30 to 31. Pero alam ko naman na ang ating kapatid ay hindi kabisado sa doktrina ng simbahan. Hindi din kabisado sa doktrina, sa teaching ng simbahan. So, mas mabuti, kapatid, na mag-ask ka ng spiritual direction sa ating mga kaparian sa lugar ninyo. So, dito po sa Matthew chapter, babasahin natin. Matthew chapter 24, verses 30 to 31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. You will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with the power and great glory.
So, ang pagbabalik niya, kapatid, no? Nandito yan sa banal na kasulatan. So, reminder lang po ito. It is a fraternal reminder na hindi, huwag mo nang iulit yung aral mo, wala yan sa Biblia. At pangalawa, wala sa Biblia at hindi din yan turo ng mga unang Kristiyano. Correction lang po hindi po tayo nagagalit. Magkatulad po tayo, hindi po tayo galit sa isa't isa. Pero mas mabuti na iibigin natin yung katotohanan, kapatid. At, Father, kanus ana ay makikdebate nimo kay abang nga namo. So, una-una, yung naghamon ng debate na albularyo, pero magkomentaryo tayo patungkol dyan, no? Dahil umaatras, no? Hindi naman si kapatid na batang healer ang naghamon sa atin. Ang naghamon sa atin ay yung bertud ng pusa. So, magkukomentaryo tayo bukas siguro sa kanyang sinasabi. Pero mas mabuti na sasagutin muna natin si batang healer. So, pangalawang talata, kapatid na batang healer, Acts chapter 1, ay ilista mo po ito. Mas mabuti na magbasa tayo ng Biblia and then makorrected po tayo. Dahil nakikita ko na inuulit mo. No, inuulit mo 'yan sa pagbigkas, no? Acts chapter 1 verse 11, kapatid. The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Acts of the Apostle chapter 1 verse 11. So malinaw na malinaw sa pangalawang talata, kapatid. Ang mga apostol nagpatunay, pati na yung anghel nagpakita sa kanila na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. No? So sana ma-corrected mo na yan at hindi mo na yan ituro dahil mismo si Kristo ay nag-confirm, nag-affirm. No? Sa Revelation chapter 1 verse 7, Behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Malinaw na malinaw Si Kibuloy mo balik. Si Kibuloy hindi pa man pumanaw, nandito pa man siya sa bilangguan, no? So anytime lalabas siya kapag ma-absuelto na siya at ma-clean na yung pangalan niya. So pangatlong talata yun si Apostol San Juan nagpatunay na babalik talaga ang Panginoon. So sino ba ang paniniwalaan natin? Ang mga apostol o si batang healer na bago lang? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17, For the Lord Himself will come down from heaven, and the dead in Christ will rise first. So, will come down. So, bababa ang ating Panginoon, kapatid. Babalik siya. So, salungat po ito sa sinabi mo, mga kapatid. No? So, dito naman tayo sa sinabi ng mga church fathers, mga kapatid, So, itong mga church fathers, mga kapatid, sa mga hindi nakakalam, sila po yung direct link sa mga apostol. Sabi ni Saint Irenaeus, When this Antichrist shall have devastated all things in this world, he will reign for 3 years and 6 months. And then the Lord shall come from heaven in the clouds, in the glory of the Father, sending this man and those who follow him into the lake of fire. So yung mga Antichrist, mga kapatid, ay maghahari sa mundong ito. He will reign for 3 years and 6 months. And then the Lord shall come from heaven in the clouds. In the glory of the Father, sending this man and those who follow him into the lake of fire. So malinaw na malinaw yan Pati na yung mga church fathers. Sino ba? Mahigit pa ba tayo kay church fathers? Hindi po. Si Saint Irenaeus po yan sa taong 130. Punta naman tayo ni Saint Tertullian. Anong sabi niya? He preached
We do indeed confess that the kingdom is promised to us upon the earth after the resurrection for 1,000 years in the divinely built city of Jerusalem. So nagpatunay siya na we confess that the kingdom is promised to us upon the earth after the resurrection for 1,000 years. So ito yung pagbalik na niya na lahat ng mga tao ay muling mabuhay. Tertullian yan. Si Saint Cyril of Alexandria. We preach the coming of Christ, not the first, but the second. Yung pagpunta niya dito, yung first coming pa yun. At the first, He was judged. And the second, He will judge. Sa unang pagkakataon, si Kristo ay hinahatulan. And sa second coming, siya na ang hahatol sa atin. Yan ang sabi ni Saint Cyril of Jerusalem. Hindi po ito personal na opinion ni Father Darwin, ha? Hindi po ito personal na opinion ni Father Darwin. Connected po ito sa official teaching ni Kristo sa kanyang mga apostol at sa mga church fathers. Saint Augustine of Hippo, the Lord will come not to judge again, but to judge those who judge Him. He will come in glory. So, babalik talaga siya, Saint Augustine, sa 3rd century. Punta naman tayo dito sa... Kaya nga, siguro nagsimba ito si Batang Healer, no? Dahil, kakantay ng pari, kini ang misteryo sa pagtuo. Anong sagot natin? Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Malinaw na malinaw, ha? Babalik siya, no? Yan ang mystery of our faith. So ngayon mga kapatid, paano yun? Hindi mo pinaniwalaan ang doktrina ng simbahan, and then Katoliko ka. Kahit nga ako pari, naniwala ko sa simbahan. Hindi ako gagawa ng sarili kong aral, no? Dapat mga kapatid, tayong mga Katoliko, lalaliman pa natin yung pananampalataya natin. Okay, punta naman tayo sa official statement ng simbahan. Christ reign, the last judgment, CCC 668. Christ died and live again, and He might be Lord both of the dead and the living, and of the living. Sa 671 CCC, though already present in His church, Christ's reign is yet to be fulfilled with the power and the glory by the King's return to earth. The church lives in the time of waiting for His return. Hindi totoo na hindi babalik si Kristo. Okay, maniwala sa sinabi ni Batang Healer, ha? Kung makikinig kayo, be critical. Use your critical thinking. Huwag maniwala agad. So, maging delikado yung natin, yung aral nila ay questionable. At yung paraan nila sa panggamot, questionable din. Hindi po naaayon sa katuruan ng ating Santa Iglesia. Ano pa? CCC 673. Since the ascension, Christ's coming in glory has been imminent. So the second coming is always possible at any time, which calls believers to be ready, imminent. So anytime babalik ang ating Panginoong Jesucristo. So tanungin natin si Brother Batang Healer, no, kapatid, no, saan yung turo mo or galing yan sa abyan mo, yung Espiritu? Huwag ka maniwala sa abyan mo. Maniwala tayo sa Holy Spirit, hindi sa unclean spirits. Okay? CCC 674. The glorious Messiah's coming is suspended at every moment of history until His recognition by all Israel. Based on Romans chapter 11 verse 26, the church teaches that the full conversion of Israel is part of the final plan before Christ's return. So ang sign na babalik si Kristo,
makonverted na ang buong Kristiyano, ang buong Israelita. So kita naman natin na hindi pa na-converted ang buong Israelita, so hindi pa yan babalik. Yan ang nakasulat sa Roma chapter 11 verse 28. Babasahin natin ha. Mas mabuti na basahin natin. Roman 11 chapter 26. Ito nakasulat mga kapatid. And so all Israel will be saved, as it is written, the deliverer will come from Zion. He will banish ungodliness from Jacob. So ang kalugan nito, Paul wrestling with a question. If Israel is God's chosen people, why have so many Jews rejected the Messiah? In Romans chapter 11 verse 26, all Israel will be saved. This is a prophetic hope that Israel as a people will come to faith in Christ before the end of time. So ito yung inaasahan natin. So it doesn't necessarily mean every single individual, but a collective conversion or restoration. Paul quotes Isaiah chapter 59 verse 20 to 21, referring to the Messiah, the deliverer, who will come and remove sin from Jacob. Because the plan of God unfolding early in Revelation, Romans chapter 11, Paul says that Israel's partial hardening has led to the inclusion of the Gentiles. But this is not the end of Israel's story. God's covenant with Israel is not revoked. It's not revoked. The gifts and the call of God are irrevocable. Romans chapter 11 verse 29. Okay. So, dahil hindi pa na-converted, ang tigas pa ng ulo ng mga Israelita, ang tigas pa ng puso ng mga Israelita, mga kapatid. So, the final trial that will shake the faith of many, the rise of the religious deception and pseudo-messianism of Antichrist, and final unleashing of evil followed by Christ's ultimate victory. On the day of judgment, at the end of the world, Christ will come in glory to achieve the definitive triumph of good over evil. So yung pagbalik ni Kristo, kapatid, yan na po ang palatandaan sa tunay na triumph of good over evil. Now, Christ the Lord will come again to judge the living and the dead. So, yan ang ilagay mo sa puso at isipan natin, Batang Healer, na official na po ito na doctrine. Kapag hindi natin ito susundin at mangaral tayo ng iba na hindi naaayon sa official teaching ng simbahan, hindi na po tayo Katoliko. No? Padar, ganong mantong negro nga si Perez, hindi sige lagi panaot sa Katoliko. Unya, mao daw gilinog ang Pilipinas. Kay, asaan? Hindi ko nakikita. Sabi nila nilindol yung Pilipinas dahil sa yan talaga yung mindset ng mga ibang sekta, mga kapatid. Pero kung makikita ko yung video na yan, pwede nyo i-comment sa atin para bigyan natin ng linaw. Wala pa mahikap sa Holy Spirit ang mga albularyo, Father, si Milicia Halina. Ang magpaabot lang na, mag-wait lang tayo, mga kapatid. So, Father, rapture daw daan. Si Dave daw. Hindi po tayo nagtuturo ng rapture, mga kapatid. Hindi po yan tinuturo ng, wala pong yung term na rapture. Tingnan natin kung sino ang nag-invent. I-search natin sino yung nag-coin sa term rapture. Nakita na natin. So, isa sa mga nag-coin nito is si John Nelson Darby sa taong 1800. An Anglo-Irish Bible teacher and a key figure in the Plymouth Brethren movement, often credited as a father of dispensationalism.
So Darby systematized the idea of pre-tribulation rapture, and Christ will return secretly to take believers to heaven before a time of tribulation on earth. So sisikreto, yung ang Panginoon, sisikreto na yun ang rapture. Sisikretong babalik. At kukunin daw niya yung iilan. Pero hindi po ito ang nagsabi nito si John Nelson Darby. Then, ang talata na gagamitin nila is Thessalonians chapter 4 verse 17. Then, we who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, meaning to snatch away, seize, or catch up. And the Latin translation of hapazu is rapiumor. Rapio, meaning to snatch or to. The English word is rapture. So, ang nagpapilarize nito, hindi yung mga apostol, hindi John Nelson Darby, Cyrus Scofield, modern evangelical fundamentalist churches, pop culture. No. The Catholic Church does not teach a pre-tribulation rapture as Darby taught. Catholic interpret 1 Thessalonians chapter 4 as 17 as referring the second coming of Christ, when the faithful will be caught up to meet Christ as He returned in glory, not a secret disappearance of believers. This view shared by most Orthodox and historic na Protestant tradition as well. So wala po, no? Hindi po yung sekretong babalik si Kristo. Binabasa na natin, di ba? Ang Acts of the Apostle chapter 1 verse 11. No, Acts chapter 1 verse 11. Nung sabi dito sa anghel, this same Jesus, tignan na, this same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen Him go into heaven. And Revelation chapter 1 verse 7, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Every eye will see Him, Matthew chapter 24, verse 30, verse 31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. They will see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So they will appear, not secretly. So, we beg to disagree, no? Hindi totoo yun na babalik si Kristo secretly. Sabi dito mga kapatid, tingnan natin yung additional na talata mga kapatid. The Catholic Church rejects the idea of secret rapture, a secret coming of Jesus. This is only one second coming at the end of time. Isa lang yung pagbalik ng Kristo. Hindi na po may secret pa, may public pa. No? Christ will return in glory visibly and all will see Him. At the same time, the dead will rise, final judgment will occur, and Christ will fully establish His kingdom. Matthew chapter 24, verse 27. For as lightning comes from the east and is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Visible, unmistakable and visible coming. Jesus Himself says His coming will be unmistakable and visible. No? For as lightning comes from the east and is visible even in the west. Para siyang lightning. So will be and so will be the coming of the Son of Man. No? Dito naman tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16-17. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the angel's call, and with the sound of the trumpet of God, and we shall be caught up
to meet the Lord in the air. So kita-kita nyo na. Una, loud command, trumpet blast, and visible return. So hindi po secret. So yan po yung sagot natin mga kapatid. At maraming salamat po sa inyo ha. Pasalamat tayo sa star senders natin. Si Gina Patan Dinuco, tapadala ng 100 stars. Si Des Escolts, tapadala ng 50 stars. Si Ate Amina Elga, 100 stars. Si Sil Gladys, nangunguna, padala ng 100 stars. Salamat po ha. At magsimula na tayo for tayo lang ang mag-lead sa prayer sa Nebena para ni Papa po, para meaningful po sa amin. Okay? The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong panunood. Greetings lang. Kaunting greetings. Bago tayo Payong gabi, Father, please pray for me nga maayo na akong balatian o ang balatian usab sa akong bana nga si Felix Manla buho sa iyang heart failure. Miss you, Father, di hangtod karon suot pa nako ang medalyon ni Mama Mary. Nagyatag nimo pag-anhin nimo sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay salamat kapatid ha. So patuloy lang mag-receive ng sacrament ha. Sacrament of healing, confession, anointing, and Eucharist. At si Divina Endrida, salamat sa Pater. Si Ate Marife Dalapo, salamat ha. At si Dilia Silvestri Orcati Japitana, salamat ha. At si Dave, Secret Rapture daw, ingon ang protestante. So, sinagutin natin yan, okay? Maraming salamat ha. At magsimula na ang aming novena para ni Papa. Okay? Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Tapos na ako magdasal. So, Fighting Maria, tatak safety with a humble heart. God bless. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog lakatunan. Daghang salamat.